Bago tayo magsimula, para makilala ka naman ng mga audience natin, pwede mo bang ipakilala yung sarili mo, ilang taon ka na, and maybe you can also share a brief story and explain your field of study. My name is Richard Cayabyang. So I'm actually a licensed agricultural and biosystems engineer. Kami yung mga engineers na assigned in terms of agriculture. So di ba meron tayong mga civil engineers, meron tayong electrical engineer and mechanical engineer. So kumbaga sila, more on industry-based sila. Si agricultural engineering, in terms of agriculture, anything related to that, so meron tayong mga engineering works na kaakibat doon. So, kumbaga, parang nakikita kasi natin na minsan sa agriculture, very conventional, makaluma, parang ganun, hindi modern. I'm sure aware naman na yung mga tao ngayon, yung mga Pilipino, na meron tayong mga machineries, meron tayong mga irrigation structures, yung mga rice mill na nagme-maintain, nagde-design, kasi meron tayong mga agriculturists, sila naman yung sa mga breeding. Sila sa science-based, sila yung nagbe-breed, kung paano yung mga magagandang klase ng mga rice. Kami more on the kung paano namin susuportahan yung mismong agriculture industry. Nice. Thank you so much for that, Richard. Siguro, to give more context and background lang din dun sa mga nanonood ngayon. Kami po ni Richard, magkaklase po kami since high school kami and naging sobrang close naming dalawa. Ito ba yung nakalagay sa yearbook mo? Plano mo bang mag-take ng nag-agriculture? Actually, no. Never nag-cross sa isip ko na, wait, mag-engineering ba ako? Dapat magbi-business din dapat ako. Dahil sobrang dami kumuha ng business course, may quota sila, yung mga ganun. So, nakat Mm. ako doon. Nag-enroll na lang ako sa pinaka ano ba yung available na course. So, actually, nung nag-enroll ako doon, napunta ako sa engineering. Kasi sa engineering, meron silang mga tinatawag na free section. So, Mm. kapag basta nandun ka sa araw na yun, pwede ka mag-enroll dun sa course na yun. Sinabihan ako ng ate ko na para mag-aral ka na lang ng kung ano yung specialty nila dyan. Which is yun nga, agriculture. Yun, meron din kasi yung mga kaibigan doon na sabi nila, maganda daw yung agricultural engineering, ganyan, ganyan. Thank you so much, Richard. As in, sobrang nakakatuwa din. Sobrang interesting kung paano mo napili yung agriculture. Parang madami din talagang factors. So technically, kung ano yung akala mo na field na mapupuntahan mo, I think may magandang plano din naman talaga si Lord. Maybe para mas maintindihan ng mga nanonood, ano yung trabahong ginagawa mo and basically if you can also share kung ano yung impact ng trabaho na ginagawa mo for the local farming community. Actually, yung tatlong trabaho ko, so since nung graduate ako ng 2016, so magkakaiba silang industry. So yung una actually, it's a machine company. So yung Kubota Philippines. So Kubota kasi it's a well-known worldwide na machine company. Nagdadala kami ng machine, naghahanap kami ng mga fields na pwede namin, halimbawa, gamitin yung machine namin. Tractor, harvester, transplanter. So, iba-iba siyang machinery. Kumbaga, ang naging role ko doon, na-introduce namin yung iba't ibang type ng machinery sa Philippines. Pag nagpupunta kami sa isang location, yung mga farmers sabihin nila, Sir, ano po yan? Ganyan. Hindi namin yan alam. Hindi namin, ngayon pa lang po kami nakakita ng ganyang klaseng machinery. Ang nangyayari, na-introduce ko sa kanila yung bagong technology. Meron talagang mga farmers na pagpunta namin doon, galit sila. Ayaw nila kami doon makita. Kasi yung machinery, sinasabi nila, tinatanggalan sila ng trabaho. Pero yun, that's one of the challenges. Kailangan mong maipanunawa sa kanila na parang pag hindi ka nag-adapt, ikaw din yung mawawalan. Yung second ko naman actually is sa irrigation siya. Irrigation is supplying ng water sa crops. So, another industry siya within agriculture. Yung naging part ko doon is sa proliferation naman ng or sa pagpapakalat ng solar power. So, solar powered irrigation system siya. So, kumbaga, kadalasan nakikita kasi sa patubig is mga engine, yung mga makina. Yun yung ginagamit na pampatubig. Pero this time, yung ginamit namin is solar power. Kahit meron ka ng lupa, kahit nandiyan na lahat, kahit ayan yung lupa nasa harapan, if kulang talaga yung resources mo, especially yung water, hindi mo siya mapapakinabangan. Kasi kung isipin mo, di ba, parang Pilipinas, di ba lagi tayong binabaha, lagi tayong inuulan. Tsaka So, nakapaikot tayo sa tubig, technically. yes, exactly, di ba? So parang hindi mo isipin na meron tayong problema sa tubig. Pero nakapag-visit ako sa isang island sa Marinduque. So napakalaking problem doon yung tubig. Water source nila na-contaminate ng mining operation. Tapos kumbaga nagre-rely sila ngayon talaga sa rainwater tapos sa groundwater. Eh dahil maliit lang yung island, meron din tayong tinatawag na parang saltwater incursion. Instead na fresh water yung mapapump nila pag nag-drill sila ng well, nagiging saltwater siya. So hindi nila maggamit yan sa agriculture. In a way, yun nga, problem siya ng government natin. Which is, yun yung madami kong nahawakan na project. Mga government projects siya to support the farmers for
an irrigation system. Kasi nga, kahit may lupa ka, hindi mo magagamit yung lupa mo pag wala kang patubig. Based doon sa naging experience mo working, on ground, meron ka bang nakita na ginagawa ng LGU or ng national government for them? So actually, yes, meron naman ako nakikita. May tinatawag na program before si LGU, ang tawag nila is Salin Tubig. Since Philippines is island, archipelago siya, hindi lahat ng services kayang i-ship directly sa each island Mm. community. So, merong mga island communities na sobrang liit nila, hindi nila kayang mag-pump ng water kasi yung ipapump nila is seawater din kasi wala silang groundwater sa ilalim nila. So they had to import their water from the major island na malapit sa kanila. So actually meron ako mga nakita noon na projects na they tackle it directly na kumbaga parang magkakaroon sila ng project na ang tawag namin is potable water system for barangay or for island communities. And before din, bago ko umalis, yung project na isang sa company namin is desalination project. So I cannot take credit for that. And then lastly, yung work ko ngayon is yung post-harvest. So yung post-harvest is yung after magtanim. So andyan na yung product natin. Sa whole value chain ng agriculture, ito yung parang pinakakita mo yung effect. Alam naman natin yung problema ngayon sa una sa lahat sa bigas kasi staple food natin siya. Napakalaking issue yung food self-sufficiency. Yung mga product namin ngayon na binibenta is about siya sa grain storage or food storage. Pwede dong mag-store actually ng rice or ng palay para mapakinabangan siya in the future. Pag naghahanap ako ng work, hindi lang naka-base sa, kumbaga, naka-base sa sanggunian. Although that's a component, syempre, hindi din makakailangan. Mm. Pero, tinitingnan ko din kung ano ba yung experiences na nag-gain ko dito and ano ba yung general effect niya sa buong agricultural community or farming community. Not only in the Philippines, but actually worldwide. So, Let me just say, Richard, sobrang nakaka-proud the level of professionalism and maturity in terms of work yung ginagawa mo ngayon. Nai-imagine mo yung impact, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao. Kasi affected kami lahat. Hindi lang ikaw, hindi lang yung kumpanya mo. Sabi mo nga, staple yung rice. Bago ako mag-proceed dun sa ibang questions, gusto ko lang balikan yung iba mo mga sinabi. Starting with the machinery. Itong mga machine, hindi siya mag-start without them. Bakit ayaw ng mga farmers na tanggapin yung mga machineries na to? Ano yung una nilang sinasabi usually? so actually, makaklassify kasi natin yung mga farmers natin sa Pilipinas. Yung una ay sila yung mga landowner. So, Mm. sila yung may-ari ng lupa. Pangalawa, may tinatawag tayo ng mga tenants. So, yung mga tenants, sila yung nangangasiwa dun sa mismong farm. Yung dalawa na yun, very different kung kumaga interest nila sa mismong farming. So, si landowner, dalawa yung choice niya actually. Una, mag-farm siya, pagkakitaan niya yung mismong lupa niya. Then si tenant naman is, siya yung mag-o-offer ng work. Kumbaga, dahil alam ko kung mag-farm, siya yung pupunta kay tenant para pangasiwaan yung farming. Basically, ang bulk ng opposition sa pag-adopt ng mechanization sa Philippines is yung una nasa mga older population, pangalawa is yung mga tenants. So yung older population, dahil they're set on their way, ito na yung ginagawa namin, ito na yung ginagamit namin nila, ito na yung nakasanayan nila ng mga tools para mag-farm. So pag nag-introduce ka ng bago, parang nakikita nila yun as a threat sa kung ano yung knowledge nila ngayon. Mm. So, kumbaga parang, ano na yung magiging role ko? Yun agad yung una nilang iniisip. So, basically, ang first pang-counter doon actually is you educate them kung ano ba yung magiging role nila sa bagong technology na to. They can learn how to operate the machine. They can learn how to maintain the machine. Kasi at the end of the day, yung tenant na bibili ng machine, maghahanap din siya ng operator. Mag-ooperate dun sa machine. It's up to them para matutunan yun. Doon actually papasok si government kasi kailangan may support pa din si government. Kung ang drive natin talaga is mapababa yung production cost natin. Kasi pag bumaba yung production cost natin to say, sabihin natin, this is just an abstract number. Sabihin natin 5 pesos per kilogram of palay. So mabebenta natin yung palay in a lower price range. Pag napababa natin yung production cost natin dahil subsidized sa lahat ng government, bababa din yung ultimate cost or yung pinaka-final price sa farm gate price ng palay
and then ultimately yung mismong bigas. So sinasabi mo, kaya nating ma-achieve yung 20 pesos per kilo na bigas as long as kaya din siyang suportahan at seryosohing suportahan talaga siya ng government natin. So ang tamang term would be subsidize. Yes, subsidized, pero sa ngayon, hindi siya kayang gawin agad-agad. It takes time to adapt the technology, matutunan ng farmers, yung mga subsidy ma-avail ng lahat ng mga farmers. Hmm. So, it's a big task actually. Malawak ang farming, madami kang pwedeng gawin, madami kang nakilala on ground based on your experience. How do you see now the state in general of agriculture in the Philippines? Tingin mo ano yung parang pinaka-pressing challenges or issues na kinakaharap ngayon ng mga farmers natin? The agriculture industry ng Philippines, technically malaking part siya before ng GDP na. Pero sa ngayon kasi 'di ba parang nag-iba na, nagkaroon na ng shift. Kumbaga parang ngayon mas malaki na yung service industry natin, which is yung mga BPO. Way back mga 70s siguro, malaki talaga yung impact ng agriculture sa atin. Tayo yung isa sa mga leading rice producing countries, yung mga ganun. I think the most pressing matter ng Philippines ngayon when it comes to agriculture talaga is una is technology adoption, and pangalawa is yung subsidy or support from the government. Thailand, Vietnam, just to name few countries na rice exporting talaga. The support from the government, fertilizer, insecticide, machinery, up to rice processing facilities, lahat. From start to finish, supported sila ng government. So, government here in the Philippines, they also do that. So, yung agrarian reform natin, so meron siyang tinatawag na parang when you hold a certain parcel of land. So, Hmm. I'm not particular with the hectareage. Pero pag sobra ka dun sa hectareage, kailangan mong ipamahagi sa tenant. That's actually a double-edged sword. Kumbaga parang it can better the Filipino agriculture, but it can also harm it. So, I'll give another example. So, sa Japan, so ang nangyayari sa kanila, dahil maliit lang yung Japan, di ba? So, kailangan nilang gawing intensive or kumbaga masyadong focus ng agriculture nila into producing rice. Hmm. Kasi, pag hindi nila ginawa yun, yung food self-sufficiency nila, which is sobrang baba na nga, dahil maliit lang sila. Marami silang ini-import. Mas lalo pang magkakastrain. So, ang ginawa nila is, instead na maliliit lang yung parcel of lands nila or yung mga agricultural area nila, pinagsama-sama nila. So, kumbaga, halimbawa, ako si Farmer A. Meron akong, sabihin natin, 2 hectares. Then si Farmer B na katabi ko, meron siyang 1 hectare. So, yung available resources sa akin, halimbawa, meron akong tractor, meron akong harvester, magagamit ko yun for 2 hectares of land. O sabihin natin 5 hectares yung sa akin for 5 hectares of land. So, kumbaga, sulit yung binili kong machine. Pero si Farmer B, na 1 hectare lang, bibili ba siya ng mga agricultural tractor na malalaki? Bibili ba siya ng harvester na malalaki? So, hindi. Kasi hindi niya masusulit yung gamit doon. So, ang nangyayari, nagre-rely siya sa una, pagrenta, pangalawa, sa paggamit ng low technology na mababa yung efficiency, mahal yung, na almost same yung operational cost. So, ang nangyayari, lumulobo yung production cost natin. So, Hmm. kapag imbes na meron shared resources, ang nangyayari, nagkakaroon siya ng tinatawag na parcelization. Kumbaga parang parcelization of land. Dahil ako, ito yung parcel of land ko, ito i-develop ko. Siya, ito yung parcel of land niya, ito i-develop. Pero dahil limited nga yung available nila na funds, hindi nila mas intensive yung operation nila. So, ang nangyayari, tumataas yung production cost, napipilitan silang magrenta, yung mga ganun. At So, napipilitan silang mas ibenta ng mahal yung mga produkto or yung mga produce yes. nila. Kasi hindi nila mababawi yung ginastos nila para i-justify yung operation nila. And Hmm. dun pumapasok yung, dahil nga maliit lang yung land nila, binebenta na lang nila. I'm not going to go to the political side, pero dating farming land, usually nagiging subdivisions na ngayon. Hmm. So, yung mga arable lands natin or yung mga farming lands natin. Kasi ang nangyayari, nako-convert siya sa residential. Lumiliit na Kumbaga, talaga yung lupa natin na pang-agrikultura. yes. And yung mga may area sana na may access sa irrigation na dating magandang farming land, nako-convert siya sa subdivisions, which is yun, bumababa lalo yung production natin. So, dapat ba talaga tayong mag-import na ng bigas? So actually, Philippines is a net importer. So kumbaga pag tinotal lahat ng import-export natin sa agriculture,
or sa, I think, even other products, net importer pa rin tayo. Kasi ang Philippines, napakalakas ng konsumo niya sa rice. So Mm. kahit nung mga previous year, nag-i-import na tayo ng rice para masupplyan yung buong pangangailangan ng Philippines. So, ibig So sabihin kulang talaga tayo sa supply ng bigas. yes, actually isa sa pinakamalaking issue ng Philippines is yung food self-sufficiency. Malaking issue na siya kasi before pa din, dahil nga malaki yung population natin, konti yung production natin, hindi tayo ganun, pag hindi tayo nag-import, talagang magkakaroon ng shortage. Maraming So, magugutom. yes. So, meron tayong mga times na hindi kinakailangan mag-import kasi meron tayong production dito. Pero yun nga, dahil yung Philippines, very prone siya sa typhoon, which is nagpapababa sa production natin. Pero kung ang goal talaga natin is mawala yung importation ng rice, kailangan nating suportahan yung mga farmers. Sobrang interesting ng topic, to be honest, Richard, kasi maraming hindi nakakaalam ng gantong pasikot-sikot. Tingin mo, ano yung biggest misconception about sa farming or agriculture? Misconception sa agriculture is ginagawa siyang retirement. Pag tumanda ako, bibili na lang ako ng lupa at land. So kung ikaw halimbawa gusto mong mag-retire using agriculture as your, kumbaga parang cash cow, there are other crops na pwedeng itanim. Go to high value crops. So ano ba yung mga high value crops natin? Gulay, mga prutas. So Kasi yung iniisip ng iba, pag sinabi mong farming, akala mo, magsasaka ka, magtatanim ka ng palay. Pero pwede bang sabihin na kung meron kami maliit na lupa sa likod ng bahay, can it be considered as farming or agriculture? pwede mo siyang tawagin. Ang tawag namin dun is urban farming for self-consumption. Okra, talong, yung mga ganyan. Yung mga ganon. Yes. Hmm. Kung gusto mo talagang seryosohin yung agriculture, there are various resources na available online. There's International Rice Research Institution or IRRI. Meron silang IRRI Knowledge Bank na tinatawag. So, nandun actually lahat ng resources about rice farming. Aside from that, meron din tayong PhilRice, Philippine Rice Research Institute. So aside from that, meron tayong mga DA agency or Department of Agriculture agency na pwedeng makatulong sa inyo. Halimbawa, meron tayong Bureau of Soil and Water Management. Pag meron kang soil, pwede silang mag-conduct ng kumaga soil testing. So kung ano ba yung mga available na nutrients dun sa soil mo. If interested ka naman sa sabihin natin sa animal farming, meron tayong Bureau of Animal Industry tsaka National Meat Inspection uh, Services, NMIS. So they have also resources para makita mo kung ano ba yung mga requirements sa animal rearing. Kadalasan kasi ang nagiging misconception yun, retirement lang yung agriculture and kumbaga parang kung ano yung mga traditional na mga ginagawa sa agriculture, yun na lang din yung ine-employ. So there are a lot of technologies. So kung gusto mong pumasok sa agriculture, you need to do your research and kumbaga maging trailblazer ka na ikaw na mismo yung magta-try sa bagong technology. How do you envision the future of farming, of agriculture here in the Philippines? Parang meron ka bang personal goals? Ano ba yung aspiration mo para sa hinaharap ng agrikultura ng Pilipinas? Gusto ko pa ding maging hopeful sa kalalabasan ng agriculture industry. The people in the agriculture industry is actually very compassionate. So far sa lahat ng mga na-meet ko, very down to earth sila ng mga person na talagang kinoconsider nila not only themselves but to help the farmers. Shift from more traditional to more technological. So, kumbaga, mas madami nang nag-a-adapt ng technology, mas marami nang nagre-rely sa internet, which is really good kasi nga before ang sources lang nila ng information is very traditional. Pero ngayon dahil there are Facebook groups actually na kung halimbawa gusto mong matuto sa eggplant farming, merong sariling eggplant farming na Facebook group yung mga Filipino farmers, mas maging technologically advanced yun or mas mechanized yung agriculture sa Philippines para mas ma-take advantage natin yung kung ano man yung resources na meron tayong. Technically, paano makakatulong yung mga simpleng Pilipino, lalo na yung mga kabataan, para mas mapabuti yung kalagayan, I would say, ng farming at ng agriculture dito sa bansa natin? Una, huwag magsasayang ng pagkain, especially sa rice. So, kung ano yung kinuha mo, dapat maubos mo. Kasi yung food losses, so nagko-contribute siya actually sa food self-sufficiency ng bansa. So kung mas maiiwasan natin yung pagsasayang ng pagkain, be it sa fast food, sa sarili nating bahay,
mas malilesen natin yung consumption ng bansa. So, kumbaga sabihin mo, isang kutsara lang naman. Kung 120 million people yung nagtapon ng isang kutsara, malaki yun. Then second, siguro is, so kung halimbawa, kung bibili tayo ng fruits, instead of buying apple or oranges, maybe try pineapple or banana na malaking producer tayo. Tangkilikin din natin yung mga produced dito sa Philippines kasi most of them actually are sourced dito din locally sa Philippines. Huwag mag-aksaya ng pagkain at suportahan pa din ang ating mga local farmers. Last question for today, Richard. Ano yung pinaka-message mo or insight na mababahagi mo sa mga nanonood ngayon, no, about sa challenges and opportunities about sa field ng agriculture dito sa Philippines? Wag nating i-antagonize yung mga farmers. So most of the time they are also just product or of the consequences ng kung ano yung farming situation natin sa Philippines. Minsan siguro dahil naisip natin na mahal yung mga presyo ng bilihin, sila yung una nating masisisi. So there are middlemen, there are hoarders, there are a lot of factors na pwedeng magpataas sa presyo ng mga bilihin natin. Most of our farmers, they're not up for profits actually. So kumbaga minsan gusto lang din nila mapawi yung kung ano yung ininvest nila. Isa din siguro is farming is not parang poor man's job. Merong mga umaasenso sa farming if you have the right technology, right mindset. Aasenso ka din talaga para sa business din yan. So farming is not one and done. So there's a lot of risk. You need to assess it. My last request, ano yung parang song or song lyrics na nagre-represent ng buhay mo ngayon based sa lahat ng mga napagdaanan mo? Pwede ka ba magbahagi or pwede ka ba kumanta ng mga 1 to 2 lines? I think my favorite yung State of Grace ni Taylor Swift. We learn to live with the past. Mosaic broken hearts. For me kasi parang, di ba, kahit broken ka, not necessarily sa love, with life, you still go with the flow or go with life and you power through. Kumbaga, kahit na, yun nga, mosaic yung ano mo, yung buhay mo. Kumbaga, pinagtagpitag. So, para sa akin, very deep siya. And I think that's life. Usually, we're a blank canvas and then ultimately, tayo din naman yung naglalagay ng kulay. Piece by piece tayong bumubuo kung ano yung magiging final output natin sa buo. Based naman to lahat sa mga na-experience natin, sa mga ginagawa natin, decisions natin. But ultimately, sana yung mga decision na gagawin natin will be like what you've mentioned earlier. We also think not just about ourselves, but also for the betterment of other people, especially here in farming and agriculture in the Philippines. Richard, maraming salamat sa oras mo.